Yung mga magulang, may gano'n na instances na hindi nila inaalagaan yung bata. Pero ang nakakalungkot din, merong mga anak, inaabuso ang magulang nila, especially kung matanda na. Questions? Ask Me, PBA Banaba Attorney, with Congresswoman Attorney Migs Nograles and Jerome Sanoy. Amping Kanunay! Hello guys! Welcome po, magandang hapon po sa inyong lahat. It's a beautiful Saturday. Welcome sa Paano Ba Attorney Season 2, Episode 5. This is Jerome Ray Sanoy. And I'm Congresswoman Attorney Migs Nograles. Hi guys! Nag-story kami. Parang katulugan. Hindi kami nakapagkape. Baka naman, mayroon mag-gusto mag-sponsor. Well, thank you na nga naman sa ating breakfast and lunch ngayon sa Fresh Bite Kitchen Davao. Thank you so much. Yes. And healthy siya, Yeah, diba? healthy. Kung nag-last minute Lenten sacrifice kayo, gusto nyo ng fresh, Yeah. kasi bawal yung mga karne. No pork. No pork, no meat. You can contact Fresh Bite Kitchen Davao. Sa Instagram, Yeah, Instagram, sa Facebook din. Facebook, Fresh Bite Kitchen. Sarap siya, guys. Kamusta, attorney? Parang sobrang busy natin lately. Oo nga. Tapos, ang last natin, 2 weeks ago. 2 weeks ago. Sorry guys, kasi kung nanonood naman kayo ng news, kaka-adjourn lang ng Congress. Yeah. So, sunod-sunod yon. And kanina, kakagaling ko lang, like, an hour ago, kakabalik ko lang, from Padada, sa Davao del Sur. Kasi ginawa namin yung, tawag doon? Hindi na gumagana yung hurts. Medical mission, ayun. Medical mission, and yung aming kasabay nun, yung libreng legal consultation. Nasa talagang sulok siya. Walang signal doon. Oo, sulod. And we had 538 patients. Wow, napakadaming With natulungan. ano siya, in partnership with Governor Yvonne Cagas. So with Cagas Care siya. So galing kami doon. 2 hours away din. From here, Davao. Yung, oo. So, diba, kung 2 hours punta doon. 2 hours pabalik. 2 hours pabalik. Tapos kahapon galing akong Butuan. Kasi meron yung bagong serbisyo, bagong Pilipino Serbisyo Fair. So, mga parang 63 na kongs ng uban. Doon sa Butuan. So, mga programs for the farmers, may rice distribution, financial distribution for the scholars din, mga bata. Alam mo, ang cute kasi pumunta kami din sa ISIP, yung bagong para scholarship. Tapos, yung maglalakad, tapos may nagano'n, attorney, may sabi ko, nakaabot na ikaw. Nakaabot doon. Nakaabot akong Butuan, gano'n. But thank you guys for your constant love, support. And yung recent post ko, walang angry, walang angry emoji. Sobra. So, nasa Butuan ka pala. Last time ako, nasa ako, Agusan ako eh. Sa La Paz. Ano ba ako? Del Norte. Del Norte ka. Ikaw, Del Sur. Del Sur. Oh. Pareho tayo na sa Agusan. Ganun tayo. Diba? And then, napakasaya nung lugar pala na yon. Parang akala ko walang... La Paz? Oh, La Paz. Alam ko lang La Paz, Batchoy. La Paz. Hindi ko nga din, May Batchoy ba doon? Baka doon galing? I'm not sure. Hindi ko natanong. Pero maganda yung lugar na yon. Ba't ka nandun? Nag-host ako ng pageant nila. So, parang so thankful dyan sa kanilang mayor. Thank you so much for having me. Parang such a dream come true na lang ulit. No? Na naka-host ako ng prestigious pageant. Tsaka nakakatuwa na lumalabas ka ng Davao. Diba? It's good to see other places din pala talaga din. So, tumataas na yung levels mo, Jerome, ha? Yung reach natin. But anyhow, topic natin ngayon, una ay mga katanungan na nakita natin sa inbox that has something to do mga bata, sa mga child. Because child matters. But before that, guys, don't forget to follow to all of our social media platforms. Ito pati Facebook, TikTok. And social media platforms po namin, guys, if you wanna check out the other episodes. Sobrang sabaw natin today, but yeah. Sorry guys, ganyan talaga. Minsan, hindi talaga pwedeng, lalo pag live, diba? Hindi ka pwedeng, ibig sabihin lang, hindi ka may peke. Diba? This is very us. And, segue natin, kaya nga medyo sabaw tayo, kaya kailangan natin magpahinga sa Lenten season. So, kailangan natin i-recharge ang ating mind, ang ating soul, ang ating spirit to
to God above there. And of course, eto na nga, since you guys matter, kahit sabaw pa kami, we will be going to have our live for today to our Season 2, Episode 5, Child Matter. So, grabe, alam mo ba nung nag-check ako ng inbox sa Attorney, isang click ko pa lang ng inbox ng, like, you're about to read one message. Uy, hindi ko pa naman nawala na. So, guys, ganun talaga yung reality. As much as super thank you, basta lo alang me kay, diba, wala naman kami yung buong team to have to, diba, gina-isa-isa na mo ang katong tanan na mga messages. Syempre, hindi namin sasabihin kasi kung magme-message sa inbox, ibig sabihin, dapat private, ayaw nila sabihin yung pangalan, ayaw nila nasabihin natin yung pangalan nila. But thank you. Rest assured naman, kahit marami yon, tinitingnan namin kung may common topic, mga questions na ganon, so that we can discuss here. And hindi naman kami mawawala with your support. So, minsan, hulat-hulat lang. Or we do, I do naman na post about it, yung mga short clips makikita niyo sa various social media pages. But thank you. Nakita ko rin may nag-tag sa akin before to. Thank you to Rappler. Yung Rappler, gumawa ng post na nakakatawa kasi parang on the treadmill or in her office, Mix Nograles makes the law simple or parang gano'n, relatable. So thank you guys for keeping Paano Ba Attorney alive. And me alive. Yes, with your support and with all of your questions. Okay, medyo a bit serious at saka medyo somehow maselan yung mga questions na natanggap natin sa ating inbox. Here's our first question. Hello, Attorney. Magandang gabi po. Ayan, magandang gabi po kung nasan ka po. Maghihingi lang po sana ako ng advice sa inyo tungkol sa tita ko na pinipilit niyang binenta ko po ang anak ko. Pero ang pera na binigay po ay tulong ng isa kong tita pangbayad sa ospital or clinic. Ngayon po, pinagawa nila ng birth certificate na iba ang nanay nalabas po nila sa bansa. Kinuha ko na po ang anak ko pero ayaw nila ibigay. Napunta po kami sa barangay pero ayaw po nilang ibigay dahil binenta ko daw po sa kanilang anak ko. Ano po bang pwede namin gawin? You know, nakakalungkot na may mga ganito. Pero, yung mas nakakalungkot, maliban sa, yun, pinapalit, parang binibenta mo yung anak mo. Yung reality din na forced minsan ang nanay gawin yun dahil kailangan ng pera pambayad sa medical expenses, ganyan, or anything. Kaya ginagawa natin yung mga medical missions, yung mga partnerships, kasi mahal magkasakit. Super. Mahal pumunta sa ospital. Kahit check-up. Diba, mahal yung pa-check-up lang. Kahit bunot ng ngipin, mahal nga. Oo. So, yun. So, dito, diba, katong nahitabo is, siya forced to sell. Kasi niya, kailangan niya ng pambayad. Ngayon, pinalitan pa yung birth certificate. Pinalitan yung nanay doon. Gusto niya nang kunin. So, ano yung remedy niya? Ang daming nangyari at ang daming pwedeng krimen dito, no? Una, ang simulation of birth or substitution of the child. Meron tayong batas na bawal yun. Kasi syempre, di ba, pag pinanganak ka, isa lang naman ang nanay mo. Bawal palitan yun. So, tawag doon simulation of birth and substitution of the child. Kasi nilalagay mo na siya yung anak ng isang tao na hindi naman talaga yun. Yeah. And yung purpose nun is para maging kunwari siya na legal, di ba? Kasi yun yung pagkatao mo eh. That's what will identify your relationship to the mother and the father, yeah. Di ba? Na hindi naman yun. So, krimen po yun, simulation of child, a birth certificate, and substitution of a child. Ngayon, gusto niyang kunin. Sa atong batas, especially pag tender years, below 7 years old, talagang, or any, sa general rule, na bata, below 18, ang may custody, rightful custody, meaning kanino dapat yung anak. Parents. Yung totoong parents. Diba? The legal parents. And then pag below 7, usually, automatically kung kiwalay, sa mom. Kasi may presumption na pagbata, diba, child rearing years yung tawag doon. Yung mom yung alam. Kasi 9 months ka nandun, diba, na binuhat. So, yung mom yun. So, dahil may rightful custody yung mom, especially ito yung nag-send ng question, ang tinatawag na petition para makuha mo ang body
or yung bata Tama. is called petition for habeas corpus. Diba narinig Habeas. natin? Yeah, yun? I remember. Mga habeas corpus. So parang akala mo, yun lang yung pag na priso, kukunin mo Yeah. para, diba, malumabas siya sa during the trial, gano'n. Ibig sabihin naman ng habeas corpus is getting the body. Hindi yung buhay pa, ha? Pero, kasi pag Mindanao ka, di ba, pag sinabi yung body, parang usually, But, so, petition for habeas corpus, kasi may rightful custody itong mom para kunin yung child. So, yun yung petition para makuha niya. May simulation of birth and substitution of a child ng remand. But, because may aspeto nitong bayad, May payment. dito papasok ang child trafficking. Sino ang kakasuhan niya? Yung nagbenta o yung binentahan? Yung yung nagbayad. Yung nagbayad mismo. Oo. So, pwede rin siya. Kasi in-offer niya. Diba? So, pareho Consent sila. niya. Oo. Kahit sabihin niya na hindi niya sinasadya because pangbayad. Sa balaod na to, meron tayong anti-trafficking, meron na tayong expanded trafficking. Ang dami ng mga elemento, ang dami ng mga possible acts na pwedeng mahulog doon. Pag, yun nga, for transaction or kung hindi man exploitation, yung bebenta mo, pambayad, kahit ano pa ang reason mo, hindi ka kasi dapat magbenta ng bata. Or, di ba, or gamitin ng bata to earn money. Hindi pa yun. So, dahil doon, she can be liable also. And then, pati ka itong nagbayad, bumili. Siya po. And then, kung sabihin, may magdepensa, hindi naman yon, papasok siya sa attempted trafficking. Kasi yung attempted trafficking, meron naman siyang elemento ng for purposes ng simulation. Eh, di ba nag-simulate ka ng birth certificate? So, parang may assumption na gina-traffic mo at may attempt sa act na yun. So, may kaso din yung nag-change, nag-alter sa birth? Yes, may ganun din. So, ang dami, di ba? Kasi, syempre, ang pinaka-protektahan ng balaod na to, ang bata. And it's sad dahil, di ba, pinag-usapan natin kanina, sabi mo, rampant siya nowadays. Yeah, super. Sa Manila, nakita ko yung balita that time na parang may kumuha ng bata, tapos nawala yung bata, tapos may nakakita ng netizen, tapos parang, ano yun? Ito yung batang nawawala. Tapos, nung sinumbong niya, that's the time na nabalik na yun talaga sa magulang. And then, the real parents was so happy because that was really a baby child pa. So, with this attorney, di ba sabi mo kanina, from 1 to 7, parang, ang alam ko, nasa custody talaga ng mother yan. Like, 1 to 7, 1 to 18, or whatnot. Pero kapag itong bata na ito ay lumaki na, tapos may tamang muwang na talaga siya, like, he or she knows her right, siya ba mismo ang pwedeng may right na mag-long doon sa parents, tapos mana siya na, dito na lang ko sa kong main mother, kay... Pero, that's if alam niya, malaman niya na ayun nga rin din, no? Usually, ginatago, di ba? Yeah, tama nga pala. Oo. So, at saka I think 20 years yung prescription, meaning you have 20 years to file that kung whoever wala. Kasi, yun nga, we have to protect the child. Alam mo, ito yung one of the topics na pinag-uusapan namin sa Congress, isang committee on the issue sa high cases ng teenage pregnancy. Yeah. Kasi most of the time, if not, sa mga ganito, even nakakausap ko na ganyan, di ba? Teenager kasi, and kailangan ng, di ba, pera, tamang guidance sana. Or kailangan ng pera. So, yung mom na yun, yung bebenta. Yeah. Kasi minsan unwanted yan, di ba? Super unwanted. Unwanted pregnancy. Tapos pag nandiyan na yung, di ba, nanganak na, ibibigay, ipapa-adopt, or... Cannot support fully the child. Oo. And sometimes yung mga ibang parents ng mga anak na nabubuntis parang, kabata-bata mo pa. Sometimes naman meron mga other... magbebenta, di ba? May other parents naman na, sige, susupport natin to, pero continue ka din sa pag-aaral mo. But, yun nga lang din. So, yung pinag-uusapan namin, tapos lagi ko talaga inisip, how do you stop it? Kasi, di ba, ang ending talagang living lang, yung living conditions, no? So, hopefully, di ba, like ito, yung ginagawa nating programs, yung ginagawang programa ng Bagong Pilipinas, Servicio Fair, is sana to alleviate the lives, no? Pero yun, so talagang, inahuna-huna na ako, paano? Pero, batas man na, di ba? I mean, as a legislator, ang trabaho is to legislate, maghimo ka batas,
unsa himuon nimong batas, kung maghimo kang batas nga na, how does that help Yeah. remove? It starts at home. Home guidance, I think. So, siguro mga agencies Yeah. or mga programs. Agencies, oo. yeah, that's right. Mga educating, di ba? A lot of educating na siguro. Information blast talaga Oo, dapat. oo. Kasi yung mga, hindi naman sa nagbabash, but on a general perspective, para kasi iba na yung bugso ng damdamin ng mga student somehow, tsaka mga teenagers na parang, sige, bata pa pala tayo, but not knowing the future ba, kung ano mangyayari if nabuntis yung partner niya. Minsan, di nyo alam na may ginagawa na pala kayong krimen po siya. Even if, di ba, sobrang ako, I understand it. Kana ang balaod na to. Yeah. And it's sad. It's really, really sad. And I really don't know how to help other than best I can sa akong limited budget na katong mga programa na lang. And ang atong mga post to educate. And sana, di ba, malaman ng mga tao na it is an issue. And I don't know how. Yeah. So as ito attorney, for example, what's the easiest route to do? Ako naiisip ko sa sitwasyon na to, if ako yung mom, ako yung dad, tas wala akong way of getting a money, where's the safest place for me to put my child, my baby? Is it sa parang DSWD, sa mga ganun? Where? Kasi ganun yun eh. Pero yun nga, limited din yung space sa DSWD. And dapat may mga situations yun. Kasi nandiyan pa yung mom and dad eh. Usually, ilalagay mo iiwan mo doon, yung talagang abandon, diba? So, diba mga iba, binibigay sa lolo, lola. Sa lola. Pero yun na nga, paano kung wala? Ang hirap, no? Ako wala pa akong masyadong maisip na parang hindi ko naman siya bibigyan ng option na, kung nabuntis ka, di mo naalagaan yung bata, ibigay mo na lang. Di ba? Parang, that's still under your care. And then you put yourself into a big responsibility because nga, nag-anak ka. So, ayun, Siyempre, we're not bashing katong, diba, na nabuntis, ganyan. I mean, kayo yung nangyari sa inyo, no? Diba? We can't fault you for that. Tsaka, hindi nyo kasala. Diba? Hindi dapat kayo mabash or mabully or ma-ostracize, diba? Dahil lang doon. May mga ganun, diba? Parang kinakahiya, tapos mabubuli. Nakakagalit din yun. Na parang, nakakagalit. But diba? We're not judging you, but we're just here to give you the best decision na pwede niyong gawin na kung you're in that situation na parang, I cannot provide good education to my baby kasi nga, teenager pa ako, I don't have the means to go to work because underage diba? ako. I mean, you do what you do, pero krimen po siya. Pag ibebenta niyo yung anak niyo. Or papalitan niyo yung... No to selling your child. Huwag talaga. Yun eh. No. Okay, question number 2. Hello, attorney. Hello, ma'am, Attorney Migs Nograles. Okay lang po ba mag-aas-anong pwedeng ikaso sa taong walang abiso sa pagpapadala ng sulat sa agency na walang abiso at walang katotohanan po? Maraming salamat po sa sagot, ma'am. Pasensya na po sa abala. Grabe yung pasensya po sa fact. Hindi super complete, no? Pero the way that I see it, so send, may isang tao, parang nagsumbong, diba, nanira, di-send sa agency, ambot kong isang agency, let's just say the government agency, diba? Una kong iisipin, paano niya nalaman? Correct. Kasi diba, internal yun, diba? Parang letter yun eh. Paano niya nalaman, diba? And then, sasabihin parang may siraan. So, isipin mo, baka libel. Yeah. Alalahanin niyo guys, yung libel, kailangan may parang publication aspect. Meaning, maraming nakakita or may other person nakakita. May post, mga ganon. Ito letter kasi. Parang lang ako nagsulat sa'yo. Diba? Tapos, kaya may nakakita na iba, tapos gisumbong sa ako na, or may gisabihan, diba? But I didn't post it. It's my private letter to you. Walay kaso. Kaya walay publication. But best, kung ganon, lalo na kung nagsulat siya, because, kunyari, pinapakuha yung comment sa isang tao. Kung may something involved. Privileged communication yan. So, hindi ka pwedeng magkaso-kaso. So, since walang publication at walang aspeto na ganon, wala siyang krimen as much as isip mong masama kasi gisiraan. Diba? So, siguro best sa ganito, like, diba, I always say, hindi naman ibig sabihin na ginagawa natin to, sasabihin ko sa inyo, lahat ng gagawin nyo, krimen, lahat ng gagawin nyo, against the law, nagkasuhan nyo na, hindi po. Pinapaintindi lang po din natin, pinapaintindi po namin sa inyo katong mga batas para maintindihan nyo. But I'm not encouraging na kasuhan nyo na lahat, diba? Kasi mahal din yan, it takes time. But at least mag-guide mo kung nai recourse. Dito, siguro the best way is
internal na lang Yeah, diba? internal. Either kausapin mo yung nag-send or pumunta kayo dun sa agency kung talagang may something na nakasira sa process or sa application or what. So, very general yung katanungan. So, You ask your HR kung saan nanggaling yung letter, kung walang abiso, and parang it's so kahinahinala kung alam yung saan ka nagtatrabaho, no? And you're not being informed na may letter kang... Okay, question number 3. Paano po ba ang tamang hakbang? Yung anak po kasi ng aming kasambahay ay itinakas ng tatay. Ngayon, ayaw na sa kanyang ipakita ang anak, ni walang address na ibinigay para madalaw niya ang bata. Ang anak niya po ay nasa 6 na taong gulang. Sana po matulungan niyo kami. dito papasok ang, sabi ko, pag ganon, pag yung bata nasa wrong custody, Yeah. ano ang papile? Habeas corpus. Yes, yon. So, papasok tayo ulit sa habeas corpus. Kasi, unlawful restraint, Yeah. diba? Di dapat nandun yung bata. Kinuha yung bata. So parang rin siyang, siguro, kidnapping of a child, no? But, to get the child, kung, diba, may kidnapping, yung petition for habeas corpus. Kasi diba tinatanong naman niya, paano niya makukuha? Yeah. Oo. Alam mo ang petition ng habeas corpus. Bakit? Siyempre, titingnan yan, di ba, kung alam mo, anak mo naman yan, pero sinasabi ng kabila na sa kanya na yon, ang daming pwedeng sides. Ang court na magsasabi, sino ba talaga? Kasi pwede mo i-invento, hindi naman talaga sa'yo yun. Yeah, correct. Paano kung ikaw pala yung nagnanakaw, di ba, nagkikidnap ng child? So, ang court na yung papasok para makita, sino ba talaga? Before the habeas corpus will be served, meron bang, aside, di ba, kasi siyempre kailangan kung barangay level muna first. Hindi. Wala na. The one, kasi special to eh. I So, see. special siya under the rules of court, special petition siya. Only yung RTC Regional Trial Court can issue kung nandun sa jurisdiction or Court of Appeals or Supreme Court na. Kasi writ siya. So, I don't wanna go into the technicalities basta sa batas because the special petition to. Hindi mo na kailangan punta ng barangay. Tsaka, ang tagal nun. Kasi long process. kailangan mo, di ba, magbabarangay ka pa bago ka magkaso, So, special siya because gusto mo mapaspasan. Kaya, Yeah. di ba, ang bata nandun sa kabila, gusto mong kunin. Paano kung biglang umalis ng Pilipinas yan? Exactly. Tapos, kasi parang feeling ko lang to yung parang, ang kinukuha kasing hugot ng mga taong nag-aalaga ng bata, kami naggasto sa milk, kami nagpaaral, so amin na to. Oo. May Ganun mga ganun kasi, di ba, na... Accepted ba yun sa court? Kasi Hindi, ako curious kasi ako. hindi naman, kung buhay nga ang nanay at tatay, Dapat ibalik. then the moment the dad has custody of the Yeah. child, kahit diba, yun yung malungkot kasi kunyari kukunin ng lolo-lola tapos sabihin, pinapaano ko, ako nagpapalaga kasi kinuha mo kasi nga inaabuso yung bata. Pag sinabi na, hindi ikaw yung nanay at tatay, ang my rightful custody would be the mom and dad. Kaya, diba, hopefully, sana good parents kayo, alagaan niyo yung mga anak niyo. Or, huwag kayo magkaanak kung hindi niyo kaya. Diba? Although, diba, yun nga, minsan hindi naiwasan, may mga Uncontrollable talaga. oo. But, if may choice kayo, Better choose the best option. Oo. Wag basta-basta magpabuntis, mabuntis. Kung 'di ba may choice, wag na lang kayo basta-basta ma-in love. Yeah. Wow. We promote Parang feeling ko kung magpapamilya man lang tapos hindi masyadong sure, para mag-aanak ka na ng isa. Kasi wag na lang medyo madami because you're giving kalimutan ko yung scientific, parang it's better to have one child para ang footprint emission carbon daw is hindi masyadong malaki sa tawag nito sa earth. Kasi parang one big footprint is equivalent to one tree. Talaga. So parang it's good to have like one child, but if you're well enough, then you can have like 2 to 3 or more. For as long as you can, assist your child. Nagbubuhay ka kasi ng tao, 'di ba? So dapat pag gusto mo maraming anak, kaya mong buhayin din. Hindi mo, yun nga, that's why we have anti-child abuse laws. Yeah. Kasi hindi alam ng bata, hindi sila makaka-decide for themselves, but the parents. Yeah. So, dapat hindi inaabuso yung mga bata. And hopefully, especially yung mga kabataan na nakikinig ngayon, you don't, in the future, hindi kayo basta-basta na lang na, you make decisions na hindi niyo na mababawi. Yeah. Kasi once nabuntis ka,
yan na It's yun. there. Diba? You have 9 months and pag nalabas na yung bata, meron kang binubuhay na isa pang human being. And hopefully, you treat them right. Kasi bata na yun, kung hindi mo rin trinato ng maayos, baka maging bad person sila in the future. And we don't need any more bad people in the world. Diba? We don't need any more, kasi diba sasabihin nila, kasi ganito ako pinalaki, yan. And, you know, that's a reality. Yeah. Diba? Hindi naman ako nag-judge ng ganun. But, tama na kasi ang dami na nating bashers. Oo nga eh. Baka bad yung childhood ng mga bashers natin. Na bad yung generation. Naisip ko lang din, kapag other side pa pala ng story is, for example, yung mga teenager doesn't have like good education much and not knowing possibilities of how life works ba. Kapag they know na nabuntis sila, sometimes nadadaan sa decision na ipalalaglag ko to. I don't wanna inform my mother kasi bata nga pa ako. So that's another crime that you did, right? Oo. So yun nga, parang I guess like you said, no, very important talaga ang pamilya. Yeah. No? Yung, kung paano yung pamilya. On how, you know, parang paano tayo tinuturuan ng family natin. So, parang, Tsaka friends. yeah, friends, the surroundings that you have. Question number 4. Hello po, attorney. Ask ko lang po kung anong maikakaso sa dalawang kapatid ng mama ko. Yung uncle ko po siya po ang kumukuha ng pension ng lola ko sa PIVAW. At yung tita ko naman po sa kanya yung SSS. Pero di po sila ang nag-aalaga sa lola ko kung may sakit siya at dementia. Yung isa ko pong tita, pinalayas po nila dito sa bahay ng lola ko at kinuha po nila yung bahay. Take note, di po nila binibigay yung pension sa lola ko kahit panggatas man lang. Grabe. Alam mo yung isa rin to, meron na aspeto na, syempre yung mga magulang, may gano'n na instances na hindi nila inaalagaan yung bata, diba? Naabuso nila. Pero ang nakakalungkot din, meron mga anak, inaabuso ang magulang nila, especially kung matanda na. Kasi ito, kinukuhanan pa ang matanda na kailangan ng gatas, kailangan ng, diba, sustento, yung dapat nakararapat sa kanya, tapos may demensya. Oo. Nagagalit ako. Diyos ko. Diba, parang, sila na nga nagpalaki sa'yo, tapos lulukuhin mo pa ng ganyan. Anyway, so dito, dalawang aspeto yan. Kasi meron sa PIVAW, yung veterans, no? Veterans. Oo, yun, diba? And SSS. Sa SSS, kapag ikaw ang kumuha nun, para sa iba, like representative, pero entitled nun yung nanay mo, dapat bigay mo sa nanay mo. Yeah. May penalty yun under the SSS law. So, it's a separate act na pwede mo, parang administrative na siya or something na kaso. Yun sa PIVAW, I don't think meron, but pwede siya mahulog sa estafa. So, yung estafa, kasi kumuha ka ng pera, gi-misappropriate mo. So, gi-convert mo or gigamit mo para sa laing paraan. Kay dapat dun sa nanay hindi mo naman binigay. So, pwedeng estafa din doon. Or yun nga, sa SSS law. Guys, but huwag niyong gawin yun. Diba? Nakakalungkot, nakakaawa na ang ginakuhanan mo pa, nanay mo. Nanay mo pa. Ang ginaloko mo, nanay. At saka, matanda na, at saka may demensya. Dapat nga, that's another way of you to give back to your mother. Yeah. At saka, matanda na mga to. Kasi kung kaya nila mag-represent para kunin, ibig sabihin, adult na yan. Adult na. Pero bakit kaya nila nakuha yung kung hindi pumayag yung mother? No? May demensya. So, sa baka parang ginamit. baka nag-SPA or nag-authorization letter kasi din, nga may sakit, mga gano'n. Not able to come here to get that alam mo, pension. daghan mga maro sa buhay, no, sa mundo. But, yun, yes, I'm assuming igsuon sila. So, kapatid. Yun, pwede nyong gawin yun, kahit na usually yung mga paryente dapat hindi nagkakasuhan. May grounds naman po kayo. Pag-usapan. Because everyone, not just child, everyone matters, no? Yes. So, I hope you're able to get Medyo all of bigat the... So, mabigat. Yung topic. But we have to talk about things like this. Sorry kung nabobore kayo, but I hope also na-enlighten kayo, na-educate kayo sa ganito. Kasi for sure, meron isa sa inyo na alam na ito yung nangyayari or nangyari ito sa inyo or may kilala, diba? May kilala. So, medyo mabigat siya. But, yun, if you have any questions, comment lang po kayo.
And We'll be answering all of your questions yes. later. Kasi mga ibang topics na medyo mas light or meron kayong, if you just tuned in, Tune in. You can follow our social media pages. And we go live every Saturday from 2 to 3 p.m. sa Hindi ko TikTok nasabi yan and kanina. Facebook. Every other Saturday, TV 5 101.9 News FM from 3 to 3:30. Or you can watch us also mga clips on YouTube, Spotify. and Spotify, yun anytime, especially sa Spotify, pwede nyo i-download yun kahit offline kayo. Ito po sa Paano Ba Attorney, we update it. And of course, PTV Davao from 3 to 4 p.m. every other Saturday also. Yeah. So, comment all of your questions, guys. We'll be back for a short break dito lang sa Paano Ba Attorney. Abot mo na 60 years old dito sa Pilipinas, ituturing ka ng senior citizen at makakakuha ka na ng benefit. Ito ang makukuha mong benefits na pwede mong asahan. RA 9994. 20% discount sa may establishment like restaurant, sinihan, at public transportation. Plus, may exemption pa sa VAT in applicable cases. May libre ka pang 1,000 monthly stipend. So, parang allowance mo na rin yun. Libreng vaccines para sa flu at pneumonia. Libreng medical and dental services sa mga government facilities. May priority lane ka pa sa mga establishment. Covered ka pa sa healthcare. RA 10645 sa mandatory PhilHealth coverage. May 5% discount pa sa water and electricity bill. But, dapat nasa pangalan mo yung bill, ha? At hindi lalampas ang 100 kilowatts per hour sa kuryente and 30 cubic meters sa tubig. May discount pa sa training and educational program. 5% discount sa grocery. But, dapat 1,300 per week yung gastos mo. At, dapat at least 4 kinds of basic necessities and prime commodities ang binili mo. Like tinapay, cooking oil, itlog, at gatas. And, depending on your city, pwedeng magbigay ang LGU ng specific discounts for senior citizens. Tapos, kung minimum wage earner ka pa, wala kang income tax. Retirement benefits apply also for SSS, GSIS, and Pag-ibig. 20% discount pa sa funeral services for your family. Pero sana matagal-tagal pa bago mo isipin yun. So, I guess there's something to look forward to when you turn 60. So, nangyayari to sa Pilipinas because AFAMs or foreigners cannot own land here in the Philippines. Section 7, Article 12 of the Philippine Constitution. So, dahil dito, ano ba yung loophole na ginagamit ng mga foreigners? Usually, yung mga madly in love sa mga Pinoy will buy property under their partner's name. Pero, may smarter legal ways to own land here. 1. Pwede sila mag-purchase ng condominium as long as yung foreign ownership ng building ay hindi lalampas sa 40%. 2. AFAMs can actually inherit land basta sila yung legal heir ng Filipino. 3. AFAM investors can actually rent land for 50 years from a Filipino owner and renewable siya for another 25 years. Investors Lease Act. 4. AFAM can make a corporation with Filipino citizen. Pero, itong corporation na to has to be 60% Filipino-owned. So, bakit nga ba bawal yung mga foreigners to own land here in the Philippines? Well, that's a video for another day. And we're back from a short break. It's what it was. Nalutang na talaga Ano? tayo. It was short, but it was a good break. Wow. So, it's about time. Kailangan natin energy. Energy. So, Feeling ko kasi kanina, pag pupunta ka sa Davao del Sur, laging before any event, magsayaw sila yung I Love Davao del Sur. So parang kanina dun, sumasayaw lahat. Energy. Feeling ko, naghagap. Naghangak ko. Pagkamanti, grabe ba? Taas yung energy. naubos yung energy mo doon. Naubos yung energy ko. Okay, it's about time to answer all of the questions dito sa ating social media platform. And we got one questions dito po sa ating comment section. And the first question is, Hi ma'am, ayong hapon, ask ko lang po kasi yung anak ko nasa kapatid ng asawa ko, ayaw ibigay kasi gusto bigay lang ng sustento. Ayaw ko po kasi gusto ko kun yung anak ko, hindi nila binigay. So nandoon, parang hinuhold nila yung anak kasi hinahabol nila yung sustento na binibigay. So ano? So you can file a habeas corpus for that. Habeas corpus. Habeas corpus. Petition for habeas corpus. At saka nakakatuwa kasi nakita ko may nag-reply tapos sinabi niya petition for habeas corpus. Oh, nakikinig siya. Nakikinig si 28. Oo. Next year, ano ka na? 29 ka na. Wow. Good. Ayan. So, yun po, pwede po kayo mag-file kasi kayo naman po yung mom. I'm assuming, yun. Ayan. Attorney, what case should I file to my husband and his mistress if she
she's pregnant. Yeah. Nako. Well, wala kayong magagawa kung nabuntis yun. Pero kung may mistress nga, anong ginawa ng paglalaki? Anong kaso? Oh my God. Nalutang ako today. Wait lang, nasa bibig ko. May post tayo dyan. Concubinage. Yes, kasi for sure naman, parang binahay niya kasi Yeah. kung nabuntis, no? Pwede rin kayo mag-file ng vowsy. Yeah, vowsy din. Yung vowsy din, kasi shoot nabuntis, tapos alam na meron siyang iba, na, lalo Dapat- na kung parang nilalatan niya or alam na ang lahat. Na Tapos napatunayan mo talagang buntis siya. Yung part, Oo. yung kanya So, basta concubinage yan, especially kung binabahay na, nasa isang bahay sila, at And alam ng mga vowsy. tao, and then vowsy po. Yung next question, ayan. Attorney, ask ko lang po, paano po ba ako makakuha ng sustento para pwede Sa na bata na tayo niya? Okay. Meron na tayong post tungkol dito. Tingnan nyo po. Pero sa madaling salita, meron ang petition for support. No? Pwede kayo mag-file ng petition for support, especially kung na-prove nga na siya yung tatay ng anak at hindi nagbibigay ng sustento. Meron akong committee hearing na pumasa siya to committee level na sana maging batas, no? So, siya, para magiging administrative case pag yung isang tatay talagang sinasadyang hindi bigyan ng sustento. Punta ka na sa DSWD, magiging administrative case siya, tapos pwedeng makulong. Pag na-prove lang talaga, syempre yung tatay, at hindi nabibigyan ng sustento dahil ayaw lang niya. So, sana maging batas yun. Pumasa siya na committee level. Kasama po tayo doon sa... I guess a lot of sa bill na yun. mothers would be happy. Oo. So, sana, at least ang committee pumasa siya. So, sana maging batas po siya. Kasi maraming ganun Super. na yun. And mabilis siya. Kasi administrative siya. Hindi punta ng court, punta kang DSWD. Tapos papakita mo lang yung mga pieces of evidence, like birth certificate, tapos yun nga, na Hindi sige, siya nagte-text ka, na gano'n. Tapos pakita mo na kaya naman pala ng tatay sustento. Pero Hindi ayaw naman niya sila lang talaga sustento. niya. Oo. We have question, Attorney Migs, my ex-boyfriend and I broke up since 2017. In 2019, our Senomar says married, but we didn't get married. Nako. So, pag ganyan, pumunta lang kayo sa registry. Local Civil Registrar. Oo, LCR. Correction lang naman yan. Kasi pakita nyo naman na hindi kayo nagpakasal talaga. So, may mga forms yan. Punta lang kayo Yeah. doon to... And I think you also need to publicize na hindi talaga kayo naging kasal para ma-push siya. Kailangan nyo Kailangan i-prove ipadyaryo. talaga na wala talaga, wala talagang kasal na hitabo. Yeah. Yung teacher po na nahuli in the act of adultery, pwede dagdagan ng kaso if minor ba yung bata, like Fauci. Because there was like an incident that there was like a teacher na student daw na nakitang nakipag-jeg sa isang classroom. Yan yung ata na question. So, yung teacher, lalaki, babae? Lalaki, I'm not sure. Kung lalaki yan, Baka tapos yes. may asawa, Tas- pag may asawa, adultery yun. Kasi yung adultery or concubinage is pag may asawa. So, adultery, pag babae, ang gumawa na may asawa, may bana, ha? And concubinage, kapag yung lalaki na may asawa. So, yun. So, kung yun, may asawa, then depende rin kung, di ba, adultery or concubinage. Mas mahirap nga yung concubinage. Kasi kung ganun lang, lalo kung yung lalaki, hindi. Kasi kung isang act lang yun, hindi naman niya binahay, hindi siya concubinage. Again, huwag natin guluhin na may kalayaan ang katong sa adultery o katong sa concubinage. But, yes, kung bata siya, minor yon, vowsy siya. No? Tapos, kung may bayad, child trafficking yon. in return of doing Qualified siya kasi minor. Yeah. Oo, so, mas malaki yung penalty. Yeah. Attorney, Pwede ko ba habulin ang sustento anak ko? Anak ko sa tatay niya, nasa Canada, di po nagsusustento, 18 na po ang anak ko. Okay. Pag sustento, child yan, so dapat 18 below. But kung beyond 18 years old, pwede pa rin magbigay ng sustento kung nagpo-professional schools. Yeah. No? Ito, pwede ka naman humingi, mag-file po kayo ng petition for support kung kailangan. But ito yung lagi sinasabi, yung mahirap kapag abroad.
Kasi pwede mo siyang kasuhan dito, pero kung sa abroad kasi, dun mo siya kakasuhan din. So, yun, mas magastos, mas mahirap, at yun yung ginagawa ng iba, umaalis, diba? Tapos para akala mo wala nang Kalimutan ties na lang. dito. But, pwede kayong mag-file. Yun nga, mahirap lang din talaga kasi kung nasa Canada. Huwag niyo po kalimutan guys, sumpa po yung law sa Philippines. Kung saan ka pupunta, hahabulin po kayo. Sinabi na nakita mo, nasabi niya, ang cute ko daw mag-Visayas. Thank you for not bashing. Yeah, Minsan talaga nawawala. Kasi pag matagal ako sa Manila, Tagalog lahat na makausap ko. Tapos minsan may ibog man ko. Siyempre, you'll get used to it. So, mas lalong cute kapag personal yung maririnig, guys. Yung Tagalog ni Atty. Yung ano ni Atty. Bisaya ni Atty. Kaya minsan lisod ko mag-istorya. Pero kasabot ko. Kasabot ka. So, dili ko malibak ng mga tao. Ayan. May karapatan ba ang anak ko sa kita ng upa ng bahay ng tatay niya? Patay na kahit di na kami legal family. Paano hindi na kayo legal family? Siguro they're separated. So, dapat may annulment. So, kung second family kayo, never kayo pwede maging legal family. Yeah. But, illegitimate children. Yung mom, walang makukuha. Pero kung yun, di na kayo legal family, dapat may talagang annulment na talagang nag-break ng ties. Separate. But you will still be considered a child. So, kung namatay na rin naman to, then meron kayong karapatan dun sa mana as an illegitimate child kung talagang finollow niyo yung proseso, ha. Kahit na, yun, second family nga, yung mga bata lang. Yung upa, so rent, no? Rent. Not unless that's the land, property niyo yung land. Oo. So, yun, pag ganon, kita yun ang tatay. Diba? Regardless of you're the first family, second family, third family, kita yun ang tatay. Kung buhi pa siya, sa kanya yun. Yeah. Siya yung magde-determine kung asan niya gamitin yung pera. Upa, yung nakuha niya sa renta, no? Pag-upa sa balay. But, kung dili siya nagasustento, kana na ang mag-file mo petition for support. But hindi automatic dahil dapat galing doon sa renta. Kasi i-assess po ng court yun. Kasi hindi din pwedeng, kung ano yung renta doon, yung ibibigay sa'yo lahat. Kasi i-assess ng court, di ba yung ano? So, paano naman kung yung parents are emotionally absent and abusive? So, it will really depend. Pero yun nga, mahuhulog yun sa vowsy. Kasi yung meaning naman ng vowsy, minsan kasi yung isip nila vowsy bang babae na. Violence against women and children siya. So, may mga karapatan nga yung mga bata. Kung kayo ay naabuso ng inyong mga magulang, pwede kayo ang mag-file or kahit kapitbahay nyo na alam or yun, kapitbahay, tita, anyone can file for vowsy sa barangay. Nasa alam nila na hindi kayo ginaalagaan mga bata po. Vowsy po yun. Good afternoon, attorney. Ask ko lang po, merong ways ipa-DNA ang bata at tatay niya magpatulong through government since hindi pinaprocess ng tatay niya. Di ba ngayon, pwede mo nga manakaw yung mga buhok, mga ganon. Mahal nga lang magpa-DNA. Oo, mahal siya. So, hindi rin siya nadadaan sa mga medical assistance, financial assistance, yung mga ganon. Because that's So, I don't know if meron ba ang government agencies na ganon. Unless i-order ng court. But courts usually don't. Pero meron akong endorsement before through DNA. So, I get to know my genes and that's why I get to understand my attitude. Oo, pero ikaw, afford mo. Ay, hindi po endorsement kasi yun. Oo. Pero yung mahal, diba? So, yun, if you can afford it, sige. Kasi parang, wala naman ako nakakita ever na kailangan talaga ng consent. Pero kasi parang feeling ko yung mga nagpapa-DNA sa mga family problems, legal matters talaga. Yung parang, kabit, anak mo to sa labas kasi, ganito, ganyan. Pagpatunayan mo, mga ganun. Kaya lumalabas yung mga DNA. Lalo na kapag hatian ng mga pamana. Ayan, Attorney Migs, ano po next steps sa absolute divorce law? Watch how a bill turns into a law. Na-post ko. Medyo na-explain po doon, pero meron makikita kayo sa pages po na how a bill turns into a law. So, after Congress, pupunta po yan ng Senado, mag-3 readings yan, and then akit sa Presidente, depende pa yun sa Presidente kung isasign niya. Kung hindi, back to square one, babalik na naman sa Kongreso yun. So, panoorin niyo po. I think that's the best way kasi if I explain this here, lugay ka, so, watch niyo na lang po. Yun. Ito, a good question. Pwede po bang, parang naano din ako nito, pwede po ba ang anak magkaso sa kabit ng tatay ko? Since vowsy man yung violence. Kung yung kabit, may ginawa against the child.
So, magkakasuhan lang kasi kayo guys kung mayroon kang karapatan na violate. Na violate. Pero kung wala naman ginawa sa'yo masama, Hindi. then hindi mo mahahabol isang tao na hindi. Even if, di ba, parang naiinis ka sa kanya, ganun, pero hindi ikaw yung direct nagisaktan. I see. So, ikaw, kung bata ka, makakabawsi ka, kung katong babae ay giabuso ka. Correct. Like physically and all, di ba? Na violate yung ano mo. Oo. More so, most likely, katong nanay mo ang magkaso kay asawa niya yun. Direct man. Oo. Pero ang bawsi is to the guy, Yeah, not to the Taga-men. woman. Oo, correct. kasi lalaan mo yung bawsi is may relationship, may dating relationship, asawa mo. So, hindi mo rin makakasuhan ng kabit kasi babae yun. Yeah. Hindi mo mahabol yung babae. Yeah. Wala din kayong relasyon ng babae. You had a So, relation yung thing. bawsi, yung lalaki yung hinahabol mo, hindi babae. Yan. So, parang somewhat like this episode is parang lutang / sobrang bigat ng topics / sobrang seryoso. It's a mix of emotions we have here. But thank you so much, guys, to all of your questions. And What can you say? yeah. Po, for me, an aspiring law student, but I am in the field of med. Pwede kayong maging medico-legal kung dalawa yung gusto nyo, no? But meron ako mga kaklase before na sila, science course. Depende yan sa school or depende yan sa units na tinake mo. Makikita naman yun sa pag-submit mo na application, di ba, sa mga courses. May certain qualifications kasi na dapat may tinake kang ganitong units ng English, ganitong units. Kulang yun. may mga prerequisites. Yes. So, kung kulang yon, you just have to take that, no? If not, tapos okay naman sa law school, why not? Ano Yeah. naman yun eh. If yan yung calling mo, yun yung calling mo. that's So, one of- just go do what will make your heart and yourself happy, diba? I binge-watch your videos during my Barbie. Yesterday, may nakausap ako na, I think legal management, yung course niya. Tapos sabi niya sa akin na, pinanood daw ng teacher, sabi ng teacher, panoorin niyo itong post ni Attorney Migs kasi baka yan yung lalabas sa exam. So, alam mo, tuwa ako. Thank you guys. You guys keep me going. All the love that you send, even to the ones that send angry likes or what. Ganyan talaga ang buhay. You can't be perfect. At saka, meron masasabi yung mga tao. It's what you do, what you decide, and every choice, always remember, meron yan consequence, di ba? And kung anong ma-decide mong gawin, that will make who you are. And I hope you guys choose to be, The best. choose to be better people and the best kasi kailangan ng Pilipinas ng mga taong ganyan. Hindi natin na kailangan ng mga taong galit or naninira or lahat kasi it's not going to help. Hindi yan tutulong sa pag-uunlad natin. Yeah. Diba? We cannot build the nation. Diba? Para sa bagong Pilipinas. Para sa bagong Pilipinas. But thank you so much, guys, to all of your questions. So, sa mga nabitin po dyan, you can replay this one. If you have other concerns or legal questions, and parang nababagot kayo at hindi nyo alam yung mga tamang proseso, you can send us a DM sa ating mga social media platforms and we'll be able to read all of those. And of course, huwag niyo po kalimutan, we have a special Lenten live tomorrow Yes, 2 po p.m. dyan. Same time, dito po sa ating TikTok and Facebook, 2 to 3 p.m. Thank you so much to all of the viewers, avid fan natin sa TikTok, sa Facebook. And Yes. of course, we're reaching not just Mindanao, not just Philippines, but the whole world, the universe rather. Thank you The so universe, much. may mga aliens nanonood sa ibang Thank you so planeta. much sa mga ganon. magaganda at sa mga gwapong aliens dyan. Thank you so much. So, of course, thank you so much to Fresh Bites Kitchen, JVS Production, and thank you so much as well to Lady Boss. Kahit kulang sa tulog, Oo, fresh pa rin fresh paggising. pa rin, yes. Thank you so much. Again, tomorrow, don't forget, may isa pa tayong topic para you can send in also questions. 2 to 3 tomorrow for our Lenten special. And yun, kung gusto niyo makita yung ibang topics ng ibang live, go through our social media pages, especially sa YouTube, sa Spotify, andun po yung naka-upload, especially Spotify, pwede naman yun offline. Kung magka-travel kayo during the Holy Week na break, yun, mawawala ng signal, download nyo na yun ngayon sa Spotify. You can also catch us at TV5 101.9 News FM every other Saturday from 3 to 3:30 p.m. or PTV Davao every other Saturday from 3 to 4 p.m. Kung meron din kayong mga topics in mind or naisip,
Guys, marami lang content, yung mga short video clips to explain various laws, mga problema. Balikan nyo na lang po sa social media pages, sa iba-ibang social media pages na Attorney Migs Nograles. And you will see, baka nasagot na pala ang inyong katanungan kung panoorin nyo po yung post. But thank you for keeping us alive, for the love, the support, for watching us, for staying this entire almost 1 hour and, logging in and giving the love that you give. Thank you, thank you, thank you. Yes. I very much appreciate it. Ano yung ating quotation today? Yung sabi ko nga na what you decide to do today, tomorrow, and the next few days will determine who you are as a person. So, yeah, ganda. Diba? So, we'll not be keeping you waiting. I know naglalaba pa yung mga iba dyan. Thank you so much. And have a good day. Always remember, this has been Jerome Ray Sanoy, by the way. Always remember, this is Jerome Ray Sanoy. Hello, Congresswoman Attorney Migs Nograles. Siguro kailangan natin mag-nap. Yes. Pero may event ka ba? Yes, may event pa ako. May wedding pa tayo. May meeting pa ako. So, okay lang yan. At least we are productive. Yes, we will. Tomorrow we will be better. Yeah, as promised. But again, thank you guys. Again. This is Jerome Ray Sanoy. And I'm Congresswoman Attorney Migs Nograles. And always remember, ang Pinkanunay. Bye, guys. Got questions? Ask me. PBA Paano Ba Attorney with Congresswoman Attorney Migs Nograles and Jerome Sanoy. Ang Pinkanunay.